Dahil pa rin sa tindi ng hagupit ng Bagyong Christine, nagdeklara na rin ang ilang bayan sa Quezon Province ng State of Calamity. Ang detalye alamin sa Balitang Pambansa ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena. Tom. Magandang umaga, narito ngayon tayo sa Canda Tumbaga Spillway kung saan ay nakararanas ng matinding pagbaha nung nakalipas na araw pa itong spillway na ito. Ang tubig ay mula sa Mount Banahaw kung saan ay ito yung epekto ng Bagyong Christine. Samantala, idineklara na state of calamity sa ilang bayan sa luwigan ng Quezon, bunsod ng Bagyong Christine. Ilan sa mga ito ay ang Mulanay, Tagkawayan, Enraduna at Tukban. Sa Mulanay, Quezon, naranasan na ang lampas tao na baha na nagdulot din ng paggaguho ng lupa at pagkasira ng mga tahanan. Wala namang naitalang casualty sa bayan dahil sa pinutupad na forced evacuation ng pamahalaan ayon kay Mayor Aris Aguirre. Samantala sa Tagkawayan, Quezon, umabot na sa 106.5 million pesos ang kabuuang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura at pangisdaan ayon sa opisyal na pahayag ni Tagkawayan Public Information Officer Riden De Villa. Inabot din aniya ng gabi ang evacuation efforts ng pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga residente mula sa mga nagistudang dagat ng mga sakahan. Naramdaman din sa Enraduna, Quezon ang hugupit ng Bagyong Christine matapos malubog sa tubig baha ang mga kabahayan. Sa Tayabas City, binabantayan ng Alitaw River sa Barangay San Isidro Zone 3 na isang flood-prone area. Patuloy naman ang relief efforts ng Tayabas City LGU sa mga kinakandong hanggang ngayon sa mga evacuation center. Kinokonsidera naman ang lokal na pamahalaan ng Calauag, Quezon ang pagdeklara rin ng state of calamity batay sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay MDRO Nel Restandor. 43 mula sa kabuuang 81 barangays ng Calauag ang pinaha na nakaapekto sa halos 600 na pamilya o mahigit 2,000 katao. Hindi rin naman natitigil ang relief operations ng bawat apektadong LGU para masigurong natutulungan at napapakain ng lahat ng mamamayang apektado ng Bagyong Christine. Alinsunod na rin sa atas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa lungsod ng Lucena, RP1 Lucena, Tom Alvarez para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Tom Alvarez.